Ipinagpatuloy ngayong araw ang paghahanap sa mga pilgrims sa Mount Banahaw na hindi pa nakakababa mula ng magka-forest fire doon. Patuloy naman inaalam ang lawak ng pinsala sa bundok dahil sa sunog na hinihinalang nagmula sa mga itinirik na kandila. Balitang hatid ni Von Aquino. Madilim na makababa mula sa Mount Banahaw ang 5 sa 13 namamanata na na-stranded dahil sa forest fire. Sila ay mga miyembro ng grupong Hiwaga ng Bundok Banahaw Incorporated na linggo pa umakyat ng bundok para mamanata. Nang makababa bandang alas 7:30 kagabi, dumiretso ang grupo sa istasyon ng pulis sa Dolores, Quezon para sumailalim sa pagtatanong. Nagpaiwan naman sa bundok ang 6 na iba pa nilang kasamahan para hanapin ang 2 nahiwalay sa kanilang grupo. Ngayong umaga, isang panibagong grupo ng mga rescuer ang inaasahang aakyat sa Mount Banahaw para hanapin ang 2 nawawalang deboto. May mga rescuer din na nag-aabang sa base camp. Nitong linggo, 22 namamanata ang nagpaalam na umakyat sa Mount Banahaw pero hindi pinayagan. Taong 2004 pa ipinagbabawal ang pag-akyat sa bundok nang walang permiso. Pero hindi raw sumunod ang 13 kaya iimbestigahan sila ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Lalo't sa inisyal na investigasyon, posibleng nagsimula ang apoy sa mga kandilang itinirik ng mga namanata. Bandang alas 5:30 kahapon, usok na lang at wala ng apoy na makikita sa tuktok ng Banahaw. Tinatayang aabot sa 50 hektarya ng bundok ang napinsala dahil sa sunog. Kung titingnan nyo, napakataas ho ng terrain. Hindi po ba? Halos 1/4 na doon sa pinaka-top hill eh. Talaga pong mahihirapan po tayo talaga. Ito'y gagawin natin ng mano-mano. In history, sa amin po sa statistika, talaga pong wala namang sunog na gaganap sa Mount Banahaw. That is why pinag-aaralan namin, based on our understanding, ang lupa po sa Banahaw ay moist, kagaya po ng sa Makiling. Ang tendency talaga dyan ay hindi pa pwedeng attributed ito sa radiation transfer of heat coming from the sun. Unang-una nangyari yan ay gabi. Von Aquino, GMA News.